Sinimulan na ngayong araw ng Kamara ang pagtalakay sa isinusulong na pag-amyenda ng EPIRA Law. Alinsunod dito sa binanggit din mismo ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Nakatutok si Earl Tobias. Kinwestiyon mismo ng ilang mga mambabatas ang Energy Regulatory Commission sa pagdinig ng House Energy Committee kanina. Sa gitna kasi ng pagtalakay sa isinusulong ng Pangulo na pagtatanggal ng systems laws, sinabi ng ERC na baka pwedeng ang non-technical systems laws lang ang tanggalin sa bill ng kuryente. Ito yung charges dahil sa pagnanakaw ng kuryente, sirang metro at iba pang pagpalya. At ito po kasi ay talagang kasama doon sa generation cost that is incurred by our distribution utilities. Pero argumento ng ilang eksperto at kongresista sa pagdinig, wala rin namang nasaad sa EPIRA Law o sa iba pang batas na pwedeng singilin sa mga consumer kahit ang technical systems loss charges. Binibenta ba ng mga DUs, ng mga GENCOs, ang system loss? In any case, there is no buyer of system loss. Are we saying the consumers are buying system loss? Mr. Chair, wala talagang batas na nagsasabi ng technical system loss. Kahit halongkatin natin yan. Are you saying therefore that there's no way we should remove technical losses? Sagot ng ERC, hindi rin kasi kakayanin ng power distribution utilities ang agarang pagtatanggal ng systems loss charge. Dagdag naman ng Department of Energy, mangangailangan ng malaking budget para sa pagsasaayos ng mga pasilidad, laban sa mga pagnanakaw, pandaraya sa metro at iba pa. How much are we willing to spend para mabawasan siya? Baka naman sobra yung gastos natin. Tapos dadagdagan lang yung contribution ng mga kababayan natin sa distribution charges. Bumuo na rin ng technical working group ang DOE para sa adjustment sa pagpapababa ng singil sa kuryente, habang inatasan naman ng House Energy Committee ang electric cooperatives na gumawa ng mga konkretong paraan kung paanong mag-ooperate nang hindi nakaasa sa binabawi nilang kita mula sa systems loss charge. Earl Tobias, IBC News.